Ayan mga bossing, oh. Differential carrier. Differential carrier ng 4HG1. Ito. Lumuwag dito mga bossing. Dito sa yung pinaka-stopper nito sa dalawang bearing. Nandun yung isang bearing sa ano dito, yan. Ito. So lumuwag yung pinaka-stopper sa pagitan ng dalawang bearing. Umingay. So ito yung ano, ito yung tinamaan. Yan, tinamaan ng dulo ng pinion. Buti ganun lang ang inabot. Ito ni-repair natin, inayos para mailagay sa magandang sitwasyon at nang magamit. Pan-deliver to ng mga pigs. So, papakita ko sa inyo mga bossing kung saan to nakakabit. So yan mga bossing, diyan na nakakabit yung ano, yung carrier. Binubunot yun dyan. Pero bago yan mabunot mga bossing, kailangan tanggalin mo pa yung ano, tanggalin pa yung axle kabilaan. So, ito mga bossing yung axle dito sa gulong na to. Yan. Binubunot lang yan para mawala doon sa pagkakasuksok doon sa carrier. So pag nabunot yan at natanggal mo yung mga tornilyo ng carrier, pwede nang bunutin. Matatanggal mo na yung carrier. Yung dulo nito, yung pinaka-spline nitong dulo nitong axle na to, papakita ko sa inyo kung saan nakasuot. So mga bossing, yung dulo ng axle na yan, dito nakasuot sa loob nito. May spline din dito, yan kung nakikita nyo yan. Yan tinuturo kung yan dyan sa loob nyan. Dyan nakasuksok yung pinaka-axle nyan. So kabilaan yan mga bossing, nandito yan nakasuksok. So ito, kasalubuyang nililinis at bubuin tapos medyo alanganin na naman ang oras. Alas 4 ng hapon. So medyo hahapitin namin ng kaunti para kahit paano maagang matapos bukas. Ito, so aking tagalinis, seryoso to. Kaya sa mga bossing ang nag-crash nyan, siya din ang magsasalpak nyan. Ganyan kalakas yan, binubuhat lang niya mag-isa mga bossing. Pero ako, di ko mabuhat. Okay, naiwanan ko na ito muna dito. Papakita ko doon sa inyo to pag bumuhay ko na itong carrier na to. Sa ito na mga bossing, buo na ang ating carrier. So hindi ko na na-videoan kanina sa pagbubuo. Medyo naiwan ko ang stand ng aking cellphone mga bossing, kaya walang makapaghawak, may mga ginagawa lang. So konting basic lang na paliwanag na lang mga bossing. So eto, pag nai-adjust mo na dito, eto mga bossing, itong nakikita nyo na parang ano na to, adjustment ito ng gear dito, sa salyada. Yan. Pagka nararamdaman nyo pa mga bossing dito, pagka ginanon mo to at malaki pa yung salyada, ito ina-adjust to mga bossing. So pag na-adjust mo na yan at nakikita nyo muna eto, okay na yan. Katulad nito, wala na siyang, yan, maliit na lang yung volume ng galaw niya. So pagka ginala mo ng konti dito, sumusunod na agad dito. Yan. So pagka okay na yung adjust, ilalak mo na ito, lalagyan mo na itong lock na to. So kabilaan niya mga bossing, ganun din. Ito naman yung ano, ito naman yung kontra mga bossing. Yan. Ito, pagka sumobra ka sa higpit at hindi mo masyadong tumigas dito sa pihit, luluwagan mo ng bagay yung adjustment sa kabila. Ito naman ang ipapasok mo para makuha mo yung saktong adjust. So yan. Tapos huwag nyo laging kalilimutan na itong lock nitong adjuster na to. Kasi pag wala ito, pwedeng umikot ito. Kasi ito nakatred dito mga bossing.
So lalo na itong 22 na to. Laging kailangan masikip yan. So ganun din ito. Itong 41 inches na to. 41 mm. Yan. Yung pinion at kailangan yan nakalak ng todo. So yan. Ready na to. Nagsisili ko na yung aking kasama doon sa ilalim. Yan. Sasalpak na din namin to ngayon para bukas medyo mag-aagang matapos. So, okay. So ito na mga bossing, nakakabit ang ating differential carrier. So kompleto na to. Okay na, pwede na natin ipakuha sa ating bossing. Yan. So ano yan, gear oil na lang nilalagay mga bossing. So naikabit na rin pati itong sa axle kabilaan. Ayan na. Yan. Nagsasali na lang ng gear oil mga bossing. So gumagamit tayo mga bossing ng ketchup. Ayan. Para mabilis magsalin. Ayan. Pag napuno mo yan, pipisil-pisilin mo lang yan mga bossing. No? Ayan. Ganun kabilis. So yan. Tapos ang pinaka-level niya mga bossing, yung pinaka-butas na yon, yung sinasara na yun. Pag tumulo doon ng gear oil, sakto na yung level nun doon. So wag mo nang pasusobrahan kasi napepersa naman yung mga oil seal pag pinuno mo ng punong-puno. Wala kasing ikutan niya ng pressure yung pinaka-gear oil niya. So hanggang doon lang yan mga bossing. Okay. So inigpitan na. Ready to pick up na to. Ay, ito na mga bossing, yung pinaka linis na product natin. Ito sa ating bossing, aking paring opet. Yan, Bodega 105. Yan, shout out sa'yo pare. At sa iyong kapingas ng puso na si Ate Baby. Magandang umaga sa inyo.